stop and count successes like diamonds in my hands. But those trophies could not equal to the grace by which I stand in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed, and only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. Now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of hope is Christ alone. Yes, Jesus. Hallelujah. Truly, you are our source of strength, our source of hope, oh God. And that's something, Lord, that we can never find, oh God, from someone else, from something, Lord. But we can only found true strength and true hope through you alone. Lord, we come before you, oh God, this morning. Lord, we ask that you accept, oh God, Lord, ang papuri namin, oh God, sa umagang ito. That truly, oh God, in Christ alone, Panginoon, in you alone, we will depend. At wala na, oh God, Lord, nahihigit pa sa iyo, Panginoon. Lord, we are grateful. We humble ourselves, oh God, before you this morning. Napakabuti mo, Diyos. At maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Binabalik namin sa iyo lahat ng papuri at pagsamba sa umagang ito. Maraming salamat po. We worship you. Be magnified, be glorified, oh God.
In Jesus' name, O God. In Jesus' name. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga Courageans. I am Sister Nancy Santiago, and this morning, tayo po ay patuloy na nag-aaral about life at its best. That is our theme for the month of March. And today, March 30, is the last Saturday of March po. At this week po, ito po yung Holy Week. Alam ko na marami po sa atin ang maaring nakabakasyon. I just request for a few minutes of your time so that sama-sama po tayong makapag-aral ng salita ng Panginoon. Ang big idea po ng ating March theme is that it's written in Matthew chapter 25 verse 21. Ang sabi po doon is, sabi po ng Master is that, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I'll put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Sometimes you think that the best life is yung parang ano ka lang, chill lang, no? Yung akala mo yung wala kang gagawin, parang holiday. But let me remind every one of us na ang ating pong Panginoon ay may gusto pong gawin sa atin. That is to develop our character. Kaya nga po yung binasa kong verse kanina, yung master po ay natuwa dun sa servant. At sabi niya is, "Come and share the master's happiness." Tayo po ay patuloy na huhubugin ng Panginoon so that yung buhay na binigay niya po sa atin will be a life that is dedicated to God, a life that will live according to the plan and the purpose of the Lord. You've been studying for the month of March, this Saturdays, yung pong mga beatitudes or beatitudes, but I want to call it beatitudes, yung mga attitude na dapat pong mapossess natin pong mga believers. And for this last Saturday of March, ang ating pong verse na pag-aaralan is in Matthew chapter 5, verses 11 to 12. Let me read it for you. Okay, so here goes Matthew chapter 5, verse 11 to 12. "Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you." Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyo, God. Muli, Panginoon, kami umuupo, Panginoon, sa iyong paanan. Lord, at handang makinig, Panginoon. Handang magpaturo sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw po ang nakakakilala sa amin at nakakaalam ng kung ano po yung mga bagay na dapat pong baguhin sa amin. Hayaan mo, Lord, na ang puso namin ay maging bukas sa iyong mga salita at maranasan namin, Lord, ang pagtuturo mo first hand from you, O God. So that, Lord, whatever teaching that we receive, O God, we'll be able to put it in practice, Panginoon. We thank you and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. So, samahan po tayo ng Holy Spirit sa ating pong pag-aaral ngayon. No? Nakita po natin sa ating pong nabasa na ang sabi po dito ay blessed po, pinagpala ang mga tao na nai-insult, na-persecute, or may nararanasan, naririnig na mga accusations against us, no? Because of the Lord Jesus Christ. So normally, if you encounter this kinds of persecution, ano po yung normal na atin pong reaction? The normal thing that a person would react is magagalit siya, maaring maiyak, maaring magtampo, maaring mag-curse back or mag-plan ng bad things against that person. But, you know, pagka pinag-aralan po natin ito, habang tinuturo nga ito ng Panginoon dun sa kanyang mga disciples, maaaring may iba-iba silang reaksyon, di ba? Kasi parang contradictory yung bagay na sinabi ng Panginoon, which is
pinagpala daw. And then, yung kasunod na sentence is that pinagpala ka kapag ganito ang nangyayari sa'yo. No? Parang it's contradictory. But then, if you listen to the Lord is really, ganun po siyang, ganun yung equation ng Panginoon eh. Sa Lord, it's not 1 plus 1 is equal to 2. Ang Panginoon, habang pinag-aaralan natin ang kanyang mga salita, lumalalim tayo at nakikita natin yung perspective ng Panginoon, hindi po yung perspective ng isang tao. At dito po sinabi nga dito yung na for those people who say evil things against you because of me or because of Jesus. No? As Jesus is teaching the disciples, He is actually preparing the disciples, preparing you and me for what is going to happen as we follow Christ. Dahil iba po ang sumunod sa Panginoon. Why? Because the things of this world at saka po yung sistema ng Panginoon ay magkaiba po. That's why if we decide to follow the Lord, then we have to listen to God. We cannot do it on our own. We cannot, we cannot stand yung mga accusations or persecutions because it is only by the grace of God that we'll be able to overcome it. Ano nga po ba yung mga troubles or mga nararanasan ng isang believer in the 21st century, which is our season? Sa Old Testament po kasi, kung nabasa po natin yung Bible, there were also persecutions, no? Ang sabi nga kanina, the prophets, the earlier prophets were also persecuted, no? So, sino po yung mga nakaranas na yun, no? A few examples would be Daniel. We know that Daniel was placed in the lion's den when he decided na hindi po siya magbabow down, diba? Sa hari. And yung act po na yun na paglalagay sa kanya sa lion's den, that act is already a persecution, okay? So, sino pa po? Yung pong kanyang mga kaibigan, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Sila po ay tinapon dun sa burning furnace, di ba? Dahil po sa kanila rin pong desisyon na hindi po sumunod dun po sa alam nila na hindi po ways ng kanilang sinasambang Diyos. So, those persecutions were experienced by different kind of prophets who proclaim the name of God. In the same way, another prophet in the Old Testament, siya rin po ay nagkaroon po ng persecution ng sarili niyang asawa, no? Si Job. Na siya po ay isang tao na talagang nakitaan po ng kabutihang loob, and yet he underwent struggle in terms of his body, nagkaroon po siya ng sakit. Ngayon po yung asawa niya, ang mismong nag-persecute sa kanya at nagsabi sa kanya, why don't you curse God and die? Diba? Yung parang sumusunod ka sa Diyos, nais mo na ikaw ay talagang mag-follow dahil that is the right thing to do, and yet there will be people who will mistreat us, there will be people who will think things against us. Pero praise God, because it is Jesus Himself na nagsabi po at nagpapalakas sa atin sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. So, katulad ng sinabi ko po kanina, ano po yung mga nararanasan ng isang mananampalataya? I'll give you a few. So, first is when you stand in the truth of God. No? Pag tayo po ay tumatayo sa katotohanan ng salita ng Diyos, maaring may mga tao na mag-question, bakit nagbabasa ka ng Biblia, ano lang naman yan, sinulat lang naman yan ng tao. Bakit ka paniniwalaan mo yung salita ng Diyos na sinasabi natin na Diyos, kung ito ay pinasa lang from generation to generation, hindi mo alam kung sino talaga yung nag-umpisa niyan. No? But of course, we as believers, we know that the Word of God is powerful. We believe that the Word of God brings in us the strength that we need, the hope that we need.
So, when people say things against us, for us reading the Word of God, it is already a type of accusation against us. Pero kapatid, still, we should stand in the truth of God. Next is standing in faith, no? People would tempt you to do wrong things, like yung mas madaling pamamaraan. Pero tayo, we want to stand in faith. We want to follow the Lord. We want to follow what is the right way to do. No, yung iba would tempt us na mandaya. Yung iba, dahil sa kahirapan ng buhay, sabi nga may mga term, di ba, yung kapit sa patalim, or kailangan, ano ba, may mga kumakapit sa Bombay, or whatever. Pero, kailangan po i-stretch natin yung atin pong faith. Huwag po tayong magpadala sa mga ganun pong pagtitempt sa atin para lumayo sa ating Panginoon. Para po sabihin na dapat hindi na tayo magpatuloy sa ating pong pananampalataya. Okay? So, some people, they talk against leaders or officials, but us, no, tayo pong mga mananampalataya, tayo po ay dapat po, di ba, sabi nga natin sa RCMI, we shine where we are, di ba? We should shine where God has placed us, in the schools or in our offices. For those who are in business, dapat po, tama po yung atin pong mga procedures on the things that we do. So that the Lord will bless your business, the Lord will bless your workplace. Still, kahit ano po yung mga pangyayari sa paligid, dapat po tayong magpatuloy sa ating pong pananampalataya. Next is we keep on believing for miracles. Miracles are still bound to happen for every believer. Rather than we rant about our problems, rather than we complain, rather than we talagang i-announce natin yung mga problema, tayo po ay dapat na mag-persevere. Dapat tayong magpakatatag, dapat po tayong magpakatyaga, at manampalataya tayo sa ating Diyos na kaya pong magbago ng sitwasyon. Kaya po ng Panginoon, hindi po natin pwedeng diktahan ang Diyos. Ngunit tayo po ay patuloy na mananampalataya para po sa miracles na kayang gawin ng ating Diyos. Kahit na po nagsasabi po yung mga tao sa paligid natin, for us to stop believing in our Lord, we have to believe. We have to continue to believe God. Because God is able to do miracles sa sitwasyon mo ngayon, kapatid. Sa sitwasyon mo, that's why you're here, you're destined to hear this message because God wants to do a miracle in your life. Alam kong may mga iba rito na nahihirapan sa relationships, nahihirapan sa kanilang mga anak, sa kanilang sa mga naging decisions in life, maaring sa trabaho mo, no, maaring malayo kasi yung mga anak or sa yung family. Believe in the Lord. Just don't stop believing in God. At magpatuloy ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Makikita mo that you are indeed blessed. You are indeed blessed. Okay? So next thing is, we should not conform to the worldly system. This is another challenge of a believer in this 21st century. Dahil po napakarami pong nakapaligid sa atin na sistema ng mundo na maaaring ka ng mabilis lang mag-decide to pull out of our decision to follow the Lord at mag-follow tayo dun sa sistema ng mundo. Sa sistema po kasi ng mundo, andyan na eh. Kumbaga, inaabot ka na, kulang na lang talaga is mag-join ka dun sa mga kaparaanan ng mundo. But kapatid, I tell you that kahit na ano pa yung mangyari, kahit na ano pang mga paghihikayat ng mundo para sa atin, we should stand firm and that we should not conform to the worldly system. We have to renew our minds and always go back to the Word of God. Always decide na ang Panginoon pa rin ang ating susundin at hindi po ang sistema ng mundo. Hindi yung sistema ng kung ikaw estudyante, yung mga classmates mo na nangongopya, mga classmates mo na nandadaya,
hindi mo sila dapat sundin kasi meron kang Diyos na tutulong sa'yo. Ang kailangan ma-mold yung character. Yung character mo, yung pagtsatsaga, yung pag-aaral, yung pagsunod sa magulang, hindi yung peer pressure. No? Sometimes, you will really feel yung bigat ng pagpe-pressure ng mga kaibigan. No? Ang kailangan mong gawin is to follow God. No? Tingnan mo, ano ba yung tama? So go to the Word, read the Bible, and follow your parents. For those who are maaaring nag-struggle ka and you want faster na promotion, yung iba sabi is kailangan sumama ka dito sa ganitong grupo para ma-promote ka kaagad, o kaya mas mabilis na pera, meron kang racket, no, na alam mong hindi tama. Alam mo na hindi siya yung kaparaanan ng Diyos. So, we have to stick to what God is telling us. Maaring hindi siya mabilis because may proseso po tayo. May proseso ang Diyos sa atin. Kung mas mabilis tayong matuto, mas mabilis din yung proseso. Pero kung pabalik-balik tayo dun sa same problem natin, binabalikan mo lagi yung mali, kapatid, hindi ka makakaalis doon. That's why God is telling us that we have to follow the Lord. You have to follow Jesus. Okay? So, next is another challenge for a believer is when we pray to God. Pray to God rather than relying on oneself. Sometimes, meron na ba kayong na-experience na lagi ka tinatanong bakit lagi ka nagmamadali, pupunta ka na naman sa prayer meeting, o kaya punong-puno na yung schedule mo, meron kang meeting dito sa church, meron kang gagawin para sa church, yan na lang lagi, hindi ka na tuloy makalabas, hindi ka na nila mahagilap dahil lagi ka na lang nagbabasa ng Bible, lagi ka na lang nagpe-pray, sabihin na sa'yo ng mga kaibigan mo. Pero, that is the right thing to do. No? Dadating yung time sila ang magpapapray sa'yo. Dadating yung time maaalala ka nila. Sa time na mangangailangan sila ng magpe-pray for them, no? Be there for them. Hindi natin sila dapat na balikan, sabihin, dati, inaasar ako nitong mga to eh. Ngayon, hindi ko na sila papansin, no? Hindi ko sila i-invite sa church. Hindi pwedeng gano'n, diba, na ikaw lang yung saved, o ikaw lang yung nag-enjoy ng salita ng Panginoon. Kailangan tayong magpakita ng kabutihan kahit na they are persecuting us, kahit na tayo inaasar nila, no? O kaya they think that we are weird because ganito tayo, nagpe-pray tayo, o tayo ay nagbababa dun sa church, no? Some people would not understand us, pero the Lord knows kung ano yung ating mga pagpapagal para sa kingdom ng Panginoon. And God, sabi nga ng Panginoon dito, is, di ba yung pangako niya, rejoice and be glad. Why? Because great is your reward in heaven. Okay? So, eto, punta na tayo dun sa great, rejoice and be glad. So, what are you going to do? First is you overlook insult. In Proverbs 12 verse 16, sabi po dito, fools show their annoyance at once, but the prudent overlook an insult. Pagka ininsulto ka, ang gagawin mo lang is to overlook it. Pabayaan mo, no? Pero ang tingin sa'yo ng Panginoon, you are wise. Okay? Next, have a cheerful heart because it is good medicine. In Proverbs chapter 17 verse 22, ang sabi po dito, a cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones, diba? Grabe, pinipray ng Panginoon to sa atin kasi alam ng Diyos na dadating yung time na parang madadown ka, magkakaroon ka ng confusion kung ano ba, tama ba itong ginagawa ko, magpapatuloy ako kay Lord. Gustong-gusto ko nang sumagot kasi yung mga nagsasabi sa akin na mali itong ginagawa ko, no? Nalulungkot ka, but then sabi nga, you should have a cheerful heart, no? Lalo kang magpatuloy sa Panginoon. Next is, count yourselves worthy of suffering disgrace. Worthy. Dun sa nakikishare tayo kung what the Lord has suffered. In Acts chapter 5 verse 41, dito po nakalagay that the apostles left the Sanhedrin rejoicing because they had been counted worthy of suffering disgrace for the name. So, ito pong mga apostles, ang background lang po nito was that
si Peter and the apostles were placed in public jail dahil po sila ay nagpa-proclaim ng Lord, ng name ni Jesus Christ. So they were placed in public jail, but during the night, an angel of the Lord opened the doors of the jail and brought them out. Nakalabas po sila. Nung sila ay nakalabas, nakita po sila na nagtuturo ulit ng salita ng Diyos. So anong ginawa? Kinuha na naman po sila at dinala sila sa Sanhedrin. Ito pong Sanhedrin, ito po ay isa pong grupo ng i-question nila they will be questioned by the high priest kung ano po yung mga apostles, kung bakit sila nagtuturo, no? So, Peter, they replied with confidence, Peter and the apostles, they replied with confidence that they must obey God rather than human beings. At alam niyo po kung ano nangyari. A Pharisee, Gamaliel, siya mismo, no? One of them, they defended Peter and the apostles. So, after nito, nag-rejoice sila, natuwa sila yung mga apostles at nakalabas po sila doon. Sabi nga, they left Sanhedrin rejoicing. Okay? So tayo po, magkaroon po tayo ng puso na talagang nagre-rejoice po dahil sa pagsunod po natin sa Panginoon. Next is, ito po another apostle in the New Testament. Number 4, pray and sing hymns to God. This is Paul and Silas in Acts chapter 16 verses 22 to 25. The crowd joined in the attack against Paul and Silas, and the magistrates ordered them to be stripped and beaten with rods. So, inatake si Paul and Silas. Ano pong ginawa sa kanila? Ito na naman, kinulong. Meron na bang kinulong sa inyo dahil sa pag-proclaim ng Word of God? Dito sa atin, sa RCMI, meron na bang member ng RCMI? Parang wala pa po akong narinig. Pero Paul and Silas, nangyari po ito sa kanila. Okay? No, after they had been severely flogged, they were thrown into prison, and the jailer was commanded to guide them. Ano pong ginawa ni Paul and Silas? They sing hymns and pray. And after midnight po, nakarinig ang mga prisoner at nakinig with them. So, makakaapekto po tayo sa ibang mga tao positively kapag tayo po ay pina-persecute or tayo po ay mini-mistreat because of the Lord Jesus. And then positive po ang ating approach, they will also be affected by the faith that we have. Amen po ba? The last one, delight in weaknesses, insults, and hardships. In 2 Corinthians chapter 12 verses 9 to 10, sabi po dito, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. That's Jesus Christ telling Paul na yung power ni Lord is sufficient. It's more than enough. It is made perfect kapag ikay nahihirapan, kapag ikaw ay nanghihina. Therefore, anong sabi ni Paul? I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults and hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Diba? Ang tindi. Grabe. Grabe po ang tindi ng ng pananampalataya ni Paul dun sa ating Diyos na nagsabi ng His grace is sufficient. Parang, hindi man po sabay na si Paul, he was considered, yung super apostle, and late po siya, hindi siya kasama dun sa 12 apostles. Pero, kitang-kita po na the message that God, that Jesus Christ gave to the apostles, na-pick up po yun ni Paul, no? Na sinabi niya, sabi kasi ni Jesus, na sa binasa natin kanina, rejoice and be glad. Siya din po, nagre-rejoice din siya. Diba? Sabi niya ganun, I delight in weakness, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I'm weak, then I'm strong. Alam niyo po, pag ganito ang pananampalataya mo, kapatid, walang magpapatumba sa'yo. Walang kayang magpatumba sa anak ng Diyos. Magpapatuloy at mas malaki, mas malawak, mas matindi, mas mataas ang maaabot ng isang mananampalataya kung ganito yung pananaw mo. Okay?
Next, let's go to this promise of God, which is reward. Sabi niya, alam niyo mahilig tayo sa reward, di ba? Mahilig tayo sa mga, ano yung mga reward dyan, ano bang makukuha natin dyan? Pero si Lord, He's a, great rewarder. Sabi niya kanina, dito sa binasa natin, rejoice and be glad because great is your reward, where? In heaven. In heaven. Ay, paano yan, heaven? Kapatid, dito pa lang, meron na. At hindi lang limited sa mundo or sa earth, di ba? Kundi sa heaven. And what is the primary as believers? Now, what's our ultimate goal? And that is to go to heaven. Di ba? Kasi dito naman sa mundo, hanggang anong age ang isang tao? 100. Sabi may 100,000, di ba? Pero ilan lang yung alam natin nakakarating ng 100? Merong 70. Sabi sa Bible, diba, 70 or 80 yan daw yung age. Pero still, karampot lang po yun compared to eternity. And that is our reward, to be with Jesus in heaven. The great and very huge na reward, no? Eternal life in Jesus. Because here on earth, wala po tayong mapapala. Iiwanan po lahat natin ito sa mundo. Sabi nga po sa Mark chapter 8, verses 36 to 37, what good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? Wala. Wala po. Kaya alam mo kapatid, tama talagang ginawa mo na nakikinig ka ngayon sa salita ng Panginoon. Tamang-tama na magpapatuloy ka, tamang-tama na talagang magpapakalalim ka sa pananampalataya sa Panginoon. Tamang-tama na ipoproclaim mo pa ang word ng Lord dahil yung reward natin, it's not limited here. The miracles that God can give us, not limited here. Ito po ay itutuloy po hanggang heaven. Remember Jesus? Di ba tomorrow we are going to celebrate, no, and commemorate the resurrection of our Lord Jesus Christ. It's not only Jesus who will be resurrected. It is the resurrection of the believers. Tayo po makakapiling po natin ang ating Panginoong Jesus. Sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, in fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Kaya kapatid, alam mo, kapag nakakaranas ka ng persecution, nasa tamang place ka. Nasa tamang pananampalataya. If it's because of Jesus, no? Dahil makulit ka, lagi ka nagpe-pray, lagi ka bumibili ka ng Bible, pinapamigay mo, tapos may gumawa sa'yo ng kasamaan, pinapatawad mo. That's the right thing to do. Anyway, sabi nga ng Biblia, kakabasa ko 2 Timothy 3 verse 12, lahat naman po ng namumuhay ng godly will be persecuted. So, sama-sama tayo doon. Anyway, yung prophets who were before us, they were persecuted, even our Lord Jesus Christ. But look at Him now, ang ating Panginoon, na napaka-humble, tinuruan niya tayo, at patuloy tayo nasasamba sa ating Diyos. So I hope everyone na meron po tayong natutunan, tayo po ay manalangin, at mag-reflect po tayo sa araw na ito, sa mga patuloy pang gagawin sa atin ng Panginoon. Lord, I praise you and thank you, O God. Indeed, Lord, we have to rejoice and be glad because we have found, Lord God, a place in you, Lord. Ikaw ang tumawag sa amin, ikaw ang naguhubog sa amin, Panginoon, this godly character. Help us, O God, to always remember na kahit na kami ay nakakaranas, Panginoon, ng mga persecution, O God, nakakaranas kami ng mistreatment, O God, or sometimes, O God, things just don't work out, Lord God, dahil meron kang inaayos sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na magpatuloy, O Lord, at ma-inspire kami, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat po. This we ask, Lord, in Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, hindi pa po tayo tapos. Tayo po ay patuloy na mananalangin. Samahan po tayong lahat ng ating pong Diyos na buhay, ng ating banal na Espiritu. Habang tayo po ay nananalangin at idudulog natin sa ating Diyos Ama ang mga panalangin po para tayo po ay patuloy nating makita ang kalooban po ng Diyos para sa atin. First, we have to pray for ourselves.
let's pray na magkaroon po tayo ng deeper understanding and commitment to our God that will have the right focus. Tuloy-tuloy na po tayong manalangin na po. Second, we're going to pray for the church. And lastly, we're going to pray for our nation. Every one of us, let's just bow down. Maybe you can get a place no sa iyong bahay ngayon. Maaari kang lumuhod, maaari kang tumawag ng iyong mga miyembro ng pamilya at sama-sama kayong manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyo. May binabago ka, first of all, kami, Panginoon, O God. Help us to have a deeper understanding, Lord, of your word, O God. Deeper understanding, Panginoon, ng mga sitwasyon namin, O Lord God. At Panginoon, kahit na minsan hindi namin maintindihan, I pray, God, for commitment. Magkaroon kami, Panginoon, ng commitment sa iyo. Magpatuloy kami, O God, bilang mga anak na niligtas mo, Panginoon. Lord, help us, O God, to decide, O Lord, to follow you, to decide, O Lord God, na magpakalalim, Panginoon, in our devotion, O God, huwag namin itong kalimutan at hayaan mo na mai-apply po namin ito, Panginoon, Lord God, sa aming mga buhay. Magkaroon kami, Panginoon, ng right focus, O God. And that, Lord, hindi kami masway ng anumang mga temptation, Panginoon, na maaaring nasa aming kapaligiran, O God. Lord, dalangin ko, Panginoon, ang aming mga pamilya. Panginoon, even right now, I'm praying for the families, Lord, of my brothers and sisters, O God. That, Lord, maaaring may mga challenges in their family. I pray in the name of Jesus that, Lord, they will come to you, Lord, in prayer, in faith, O God, that, Lord, ikaw po ang mag-unite ng bawat pamilya. Ikaw po, Panginoon, ang mag-build, Panginoon, ng kanilang mga relationship, O God. Lord, dalangin ko ang pagkakaroon ng kasunduan, Panginoon, ng harmony, O God, in every family, forgiveness in every family, O God. Let there be, Lord, the commitment, Panginoon, mag-umpisa, Panginoon, sa mga father, sa mga mother, O God, sa kanilang mga anak, kanilang ituturo, Panginoon, O Diyos. At ito, Panginoon, magbibigay sa kanila, Panginoon, ng lakas, Panginoon, para, Panginoon, makapagpatuloy at, Lord God, ang pamilya na kanila pong binild, Panginoon, will be a family that is dedicated to the Lord. Panginoon, next, O God, we just want to pray, O God, for our church, for RCMI, O Lord God. We pray for the move of God. I pray that you will find us faithful, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, O Diyos, na maging tapat kami, Panginoon, na sa iyong pagdating, Panginoon, you will find us faithful, O God. Dahil, Panginoon, Lord, ang church na ito, Panginoon, ay binild mo, Panginoon. You are the one, O God, the head of this church, O God. Lord, we pray for our pastors and staff, O God. We pray, Lord God, for Pastor Leo, Panginoon, for Ate Lizelle, O God, and their children, Panginoon, O Lord, that they would always set a good example, Panginoon, sa church, O God, sa kanilang pamilya, sa kapaligiran, Panginoon. Lord, ganun din, Panginoon, ang bawat pastor ng aming pong church, O God. We pray for every staff, O God, na nagbigay ng kanilang mga time, ng kanilang buhay, Panginoon, para maglingkod sa iyo. Dalangin po namin, O God, na ikaw, Lord, ang siyang magtatag ng kanilang nga pong pamilya. At tunay, Panginoon, Lord, na magpapatuloy sila sa iyong gawain, O God. Give them, O Lord God, love among themselves, O God. Love, Lord, sa buong pamilya nila, Panginoon, upang, Lord, ang panawagan mo, Panginoon, na paghahayag pa, Panginoon, ng salita ay patuloy na maganap, Panginoon, O God. Gamitin mo, Panginoon, ang Radiance of Christ Ministries, kasama, Panginoon, Lord God, ang mga BOTs, ang bawat leader, Panginoon, ng church, ang bawat ministry heads, O Lord. We pray, Father, for unity. We pray, Lord, for wisdom, O God, in every decision that we have to make, Father God. Lord, samahan mo, Panginoon, ang bawat isa. Panginoon, maging, Lord, ang bawat ministeryo na itinalaga mo, ang bawat, Panginoon, Lord, mga fellowships na itinatag mo, Panginoon. Ang bawat pamilya, Panginoon, in this church to be strong in the Lord. Ganun din, Panginoon, ang mga satellites, O God, that they may shine, O Lord, where you have placed them, O Lord, that they would be able, Lord God, to reach out to those neighbors, O God, sa kanilang kapaligiran, Panginoon, para, Panginoon, magkaroon ng pagtuturo, magkaroon ng pagbabago, magkaroon ng pag-aakay, Panginoon, para sa iyong kaharian, O God. Dahil, Panginoon, alam namin, Panginoon, na ikaw na aming Diyos ay nagpapatuloy, Panginoon, na pinapanalangin mo rin nga po kami, Panginoon. You are the great intercessor
Lord God. And truly, Father God, Lord, hindi mo kami, Panginoon, kailanman pababayaan, Panginoon, O God, sa amin pong layunin, Panginoon, O God, kung saan kami ay tinawag mo, O God. Lord, ganun din po, ipinapanalangin ko, Panginoon, ang mga mission, Panginoon, na darating, O God. We pray for all the preparation, all the provision, Lord, and the impact of that it may create impact wherever, Lord God, your people will settle for mission, O God. I pray in Jesus' name, O God, na ito po ay magamit mo, Panginoon. Dahil, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, na dinala mo sa mission, O God, ang bawat isa ay meron pong role na gagawin para maka-reach out in every person na wala pang Panginoong Jesus. Lord, maraming salamat po. Salamat sa aming bayan. Salamat, Panginoon, as we commemorate, Lord, your teachings and sacrifice for this Holy Week, Lord. Lord Jesus, thank you so much for saving mankind. Thank you so much, O God, for this nation, because blessed is the nation whose God is the Lord. And I pray, Lord God, na ang bayan namin ay magpapatuloy, Panginoon, O Diyos, Lord, na kung saan tinawag kami, Panginoon, bilang Christian nation. We pray, Lord, na ang bawat church din, Panginoon, in every area of this country, in Luzon, Visayas, and Mindanao, Panginoon, ang bayan, Panginoon, na ito na tinawag mo, Panginoon, Lord, ang mga pastor sa bawat churches, O God, I pray that you would revive their hearts. You would revive, Lord, congregation. You would revive, O Lord God, upang, Panginoon, magpatuloy sa pag-abot, Panginoon, Lord, sa mga tao, Panginoon, na maaaring walang pag-asa, mga tao, Panginoon, na naliligaw ng landas, Panginoon, mga tao na nangangailangan ng Jesus sa kanilang puso. Dalangin ko, Panginoon, nabigyan mo ng wisdom, Panginoon, Lord, ang mga pastor na itinalaga mo, God. And even, Lord, the leaders of our nation, we pray for wisdom so that, Lord, there will be progress and development, Lord God, in our country. I pray, Lord, that there will be, people, Christian, oh Lord God, who will stand up, Lord, sa mga government offices, oh God, so that, Lord, maipahayag, Panginoon, ang Biblia. Dahil wala pong makakahadlang, Panginoon, sa iyo pong gawain, oh God. We pray, Lord God, that corruption will stop, oh God, and funds, oh Lord God, for this nation will be diverted, Lord, to more employment, education, Lord, and health for the people, Panginoon. Samahan mo, Panginoon, O Lord God, ang iyong mga anak, Panginoon. Samahan mo, Panginoon, O Lord, ang bayang ito upang maitaas muli, Panginoon, ang Pilipinas, O God. I know, Lord, that this nation is blessed. I know, O God, na ang bayang ito, Panginoon, na yung pinagpala, O God, ay marami kami, Panginoon, na nananalangin, Panginoon. Kaya nga po, dinidinig mo ang panalangin ng iyong mga anak, O God. We even pray, Father God, for the Philippines and China relations, O Lord God. I pray, Lord God, na ikaw mamagitan, Panginoon, para sa aming bayan, Panginoon. Lord, I pray na wala pong mangyari, Panginoon, na anumang mga kasakitan, Panginoon, O Lord God, between China and the Philippines, Panginoon, sa pinag-aagawang lugar, Panginoon. Lord, I know, Lord God, na hindi kami ganon kalaki compared to China, but I believe, Lord God, that we have a big God. We have a big God who's able, Lord, to defend us, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyo. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa mga anak mo, Lord, na nagbigay ng time this morning, Father God, to study your word, to listen, and to pray, O Lord. I know, Lord God, na what we did, O God, is not in vain, O Lord. And we know, God, that your ears are open to hear us. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat sa iyo ulit, kapatid. And nawa ay meron kang natutunan at mag-enjoy ka ngayong weekend. And tomorrow will be another day to rejoice in the Lord. God bless you.